In our society, there are many fields of occupation an individual can choose from, but two distinct realms stand out: the blue collar and the white collar. From busy office tower to dirty factory floors, each plays a vital role, but the contrast between them runs deep. In the hustle and bustle of everyday life, there's people who keeps the wheels in. They are the blue-collar workers that form the backbone of our economy. They are the hands that build, create, and sustain, representing 56% of our working population. As we delve deeper to the lives of hardworking individuals, join me to discover the determinations and pride they put on their work. And now, we are here to the J&K Bubble Sony Services, and we will interview one of their blue-collar workers. Magandang umaga po. Good morning. Ano po ang inyong pangalan at ang iyong trabaho? Ako si Marivic Ronas. Ang trabaho ko dito ay isang laundrista. Maaari niyo po bang ilarawan sa amin kung paano po ang ginagawa niyo sa pang-araw-araw na trabaho niyo po? Bali, pagbukas ng shop, syempre kapag may dumating na customer, unang-una, titimbangin natin yung dala niyang laundry. After nun, magbibigay tayo sa kanya ng resibo. Pagkatapos, i-load natin sa washer. Pipindutin natin yung warm, then i-start. Tumatagal siya ng 37 minutes. After nun, lalagyan ng sabon. Pag natapos na yung process dito, i-akit natin dito sa dryer. Meron siyang 40 minutes na running time. Pagkatapos ng 40 minutes, i-unload. Then, ito na. Tutupiin na natin siya. Tanong ko lang po, yung bata po ba kayo? Ano po ba yung estado ng buhay niyo dati? Kami, simple lang. Yung hindi naman salat, kasi working din naman ang tatay ko. Hindi kami nangungupahan kasi nakatira kami sa parang tawag dito, talyer, kasi mekaniko ang tatay ko. 7 kaming magkakapatid. Tapos yung nanay ko, meron siyang maliit na kantin. Yun, nagpapakain siya sa mga trabahador ng yung shop na yun. Ngayon po, di ba, naalis na po natin sa dryer. Ano po yung next na next gagawin step po natin? natin ay lalagyan, i-sprayan natin isa-isa yung damit. I-spray natin. Sige. Bakit niyo po napili itong trabaho nito? Bali, itong work na to, naging work ko siya nung pandemic time kasi yung tawag dito, unang-una, malapit lang naman kasi sa bahay, tapos sakto lang din naman ang nakakatulong din naman yung sahod. Saka hindi ganun kabigat na trabaho. Siyempre, imagine magtutupi ka lang, hindi ka naman magsasampay, hindi ka magpukusot, diba? Machine na yung bahalang gagawa para sa laundry. Sa tingin niyo po, Tita Maui, kung bibigyan chance po ba kayo na mag-aral ulit, pipiliin niyo pa rin po ba itong trabaho nito? Oo. Kasi necessity, essential. Kaya kahit naman sino, di ba, kailangan magpa-laundry, lalo na kung mga working yung mga nagtatrabaho, need nila magpa-laundry lagi. Saka, okay naman ang kitaan dito sa laundry. Saka marami, kahit sa Villamor na, ang dami-dami niya pa may laundry mo, doon, di ba? Laundry na ganito, pero siguro kumikita lang sila pare-parehas. Depende na lang siguro sa servisyo na ibibigay mo sa kanila. Considering that, according to a recent 2021 study, 82% of blue-collar workers are willing to be retrained and upskill to a different job as needed. Bali, Tita, araw-araw niyo po pala itong ginagawa? Oo. 6 days a week. 6 days a week? Ilang oras po yung pasok niyo? Kada 12 araw? hours. 12 oras ako 12 oras. Oo. Minsan, may time naman na ang weekend lang naman medyo pagod. Kasi marami pang napalabag po. Oo. Kasi talagang araw ng paglalabay. Pero pag ganitong mga Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, hindi naman masyado. Kaya makakapagpahinga ka ng
yan, pagdating ng tao, may oras pa rin naman na para makapag-alis. Baka po kasi ano, dahil po pala nun. Sa tingin niyo, tita, akma ba yung sinusweldo niyo sa trabaho niyo? Okay naman, nakakatulong din naman siya sa pang-araw-araw na paggastos, gano'n. Saka maganda naman kasi kahit pa paano may benefits din kami natatanggap. Pwede po malaman, tita, kung anong mga benefits na Meron kaming SS dito, may SS, may Pag-ibig, may PhilHealth, yun. Tapos kapag meron din bonus siguro kapag tumagal ka, kasi bago lang din naman ako, then bago din itong siya. Ilang buwan po ba bago ma-regular po dito sa London? Siguro 3 months? 3. 3 months ang sa amin lang. After po ng 3 months, meron na po kayong natanggap ng ngayon. pension po. Mas napapadali po ba yung trabaho niyo o mas napapahirap dahil po sa automatic machine? Mas madali. Kasi pag sa automatic, salang mo lang yan dyan, hintayin mo lang matapos. Tapos saksak mo na sa dryer. Paglabas ng dryer, ito na, tutupiin na natin. So hindi katulad noon na washing na kung tawagin ay top load. Kailangan niyo po bang bantayan? Oo. Kasi yun, may time na kailangan mo pa siyang buksan para kung tapos na siya kasi para naman sa pagbabanlaw. Ganun yung dati, yung dating spec. Yung isang klase ng commercial na laundry machine, yung top load kung tawagin. Dito malapit na tayo matapos. Day in, day out. Manual laborers like her endure the grind of messily daily wages just to earn meals. It's a cruel reality for them. Tucked away from the glades of urban life. Survival, one day at a time. Blue-collar workers face various stereotypes and perceptions in society, including being seen as less educated or intelligent, belonging to lower socioeconomic classes, working in dirty or dangerous environments, lacking ambition, facing gender stereotypes, and being portrayed negatively in media. These stereotypes overlook the skills, passion, and contribution of blue-collar workers, perpetuating misconceptions and undermining their value to society. Challenging these stereotypes is essential for promoting respect and appreciation for blue-collar workers and their diverse role. On the other hand, Sir Jim's day starts a little differently. He usually wakes up at dawn to prepare for work, ensuring that he is mentally and physically ready to face his students. He makes sure that his clothes are neat and ironed, his hair fixed and overall groomed properly, which is only fitting for a professional in his line of work. After all of the preparation, he drives to work. As he arrives at work, students, colleagues, and employees greet and acknowledge him. Something that is relatively common in the life of a white-collar employee may be considered an unusual occurrence by people who work as blue-collar workers. Perhaps, it is inherent in the nature of being a white-collar worker. Being perceived as a professional with a high level of education, social standing, and income. Malaki po kayo, ano po ang nagiging estado ng buhay niyo noon? Nung bata ako, I recall na nasa probinsyano ako noon eh. I mean, doon ako na isilang, of course doon ako lumaki sa Mindoro. So, yung pamilya namin is okay lang dahil sapat lang. Yan, kung ano yung ibigay ng magulang, kung ano yung meron sa hapag kainan, kung hindi naman kami naging masyadong mapaghanap sa. Pero normal lang yung buhay namin, hindi mayaman din. May kaunti rin ari-arian na doon ang gagaling yung namin, yung pangkabuhayan. So meron kaming kaunting palayan, nagtatanim ng palay, at
kaunting nyugan ba yung copra. Yun kasi ang mostly yung pwede mong gawin sa province. So, yung father ko, nagpapautang siya ng kaunting puhunan sa mga magsasaka. Tapos yung tubo, yun din yung iniikot niya para panghanap buhay. Sapat naman po ba yun para makapag-aral at makapagtapos kayo noon? During the time kasi, syempre yung economy sa probinsya, maliit din naman ang ina-expect na gastusin at the time. So, doon sa tanong mo, yes, nakayanan naman ng magulang ko na pag-aralin ako since maliit nga lang yung tuition fee, tsaka yung baon na maliit lang. And ang ginawa niya kasi noon, nag-provide siya ng bisikleta sa akin na gagamitin ko for transportation. So, from that 4 years, yun nagbibisikleta ko from sa bahay namin to eskwelahan. Sa tingin niyo po kung hindi po kayo nakapag-aral noon tapos hindi makakarating po ba kayo sa profession niyo po ngayon? As I recall, nung time na gusto kong mag-aral, I have yung proposal sa father ko noon. Kasi natutunugan ko nga na they only want me na 1-year course yung kunin ko, i-take ko at the time. So, ang ginawa ko noon is, I talked to my father, sabi ko, baka pwede niyo akong enroll, hihingi na lang ako ng contribution sa mga kapatid ko. So, kung hindi naman ako nakapag-aral, siguro mag-strive pa rin ako for success kasi ever since yung bata ako naman, yung sarili ko, meron akong vision ba na ganito ako magiging someday. So, gusto ko maging successful nung bata pa lang ako. So, kahit siguro hindi ako natulungan ng father ko or ng family ko na mag-aral, I can still find ways para makuha ko yung dream na yun. Sa tingin niyo po ba nagiging hadlang ang socio-economic status niyo po dun sa pag-aaral at magkaroon kayo ng trabaho? To be honest, kung sa status ko ngayon, sasagutin niya ang tanong mo, of course, the socio-economic status of the family could affect kung ano yung magiging plano ng isang pamilya sa kanyang mga anak to study. In what way, no? For example, kung ang isang family is sapat lang yung kinikita nila, so pipiliin nila yung mga courses or mga eskwelahan na sapat din lang kung gaano nila ma-afford yung tuition fee o mga gastusin sa pag-aaral. But pero kung in case naman, sasagutin ko yan, nung time na ako ay gusto kong i-pursue yung dream ko, I can say na, so whatever status na meron kami, I still want to pursue yung pangarap ko, maging successful someday. So now, ngayon na-apply ko rin yan sa yung pagiging father ko naman sa family namin. Buti na lang, sa awa ng Diyos, sa tulong din ni Mrs. kami, naghanap sila ng ways para mas malesen yung expenses. Buti na lang naging scholar yung mga anak na. At yun, nakatulong ito ng malaki. The socio-economic condition of an individual and their family does, in fact, play a significant role in the creation of chances for academic success. Those who get to have a chance to attain a higher level of education are also more likely to get opportunities to obtain higher paying jobs, or in this case, to be a white-collar worker. Magkano naman po yung sinisweldo niyo sa loob po ng isang buwan? Kasi yung position ko as the head department, meron kasi yung katapat ba or equivalent na salary doon sa pagkakaroon ng departmental function sa administrative. So, yung value, hindi ko masabi kasi siyempre medyo tawag doon, confidential. Pero medyo angat naman siya doon sa mga minimum na income ng isang empleyado. Bukod sa inyong sinasahod pa po, may ano pa po ba yung mga benepisyo niya po kung nakukuha? Other than doon sa sahod na natatanggap, kasi I was connected then with the other companies, and also
consultant with the other company. So far, yun yung status ko ngayon. Dito sa eskwelahan, of course, the same benefits na binibigay ng law, like for example, yung mga leave, mga vacation, gano'n, benefits, and also, ang ikinatawa ko ngayon, the management provided us two travels. No? Yung first travel na provide ng company, we travel sa Israel for I think mga 15 days. And then yung second na travel incentive namin that time, nag-travel naman kami sa Europe. No? So yun, kumbaga, I could not experience that with other companies sa tingin ko. And then, yun yung highlight ng ko rito, pag-stay ko rito. One of great benefits provided by my employer. May chance pa po bang tumaas yung sahod nyo kung ma-promote po kayo sa inyong trabaho? Yes, there is always possibility na mag-increase yung salary. It depends upon those achievements or those education na provide mo sa sarili mo, and that could lead to another increase for my salary. So for recently during the pandemic time, I enrolled sa law school para at least maybe I could take more examination. Then later nag-decide kasi na-encourage ako ng management na I have to finish the doctoral degree muna before the law. Juris Doctor yung course ko. So nag-stop ako muna sa Juris Doctor and kinontinue ko yung doctoral. Sapat po ba ang inyong kinikita para matustusan nyo po yung pangangailangan o kagustuhan ng inyong pamilya po? Doon sa tanong na kung sapat, kasi may prinsipyo dyan na depende kasi yan doon sa yung sa magiging pangangailangan ng family. For example, during nung nag-start kami, yung maliit na halaga, nagiging sapat naman yun. Ibig sabihin, pinagpagkasya. Kaso nung years pass by, 10 years after 10 years, syempre lumaki na rin yung income. Then yung pangangailangan ng family, hindi rin kumbaga hindi mo rin masabi na kinulang or sumobra. But anything na may kulang, ginagawan naman ng paraan. So, hindi mo masabi kung sapat o hindi. Kasi any problems na na-encounter like tuition fees or like mga needs sa pagkain or mga utilities, na ginagawa ng paraan. So, nasisettle naman yung mga problems kung titingnan as of today. Maaari naman po ba kayong mag-share sa amin kung ano po ba yung kinakaharap nyo sa inyong trabaho, kung nahihirapan po ba kayo? About sa work ko, kung ano yung mga challenges na usually na-encounter ko. Of course, kapag alam mo naman yung objective for the particular semester or sa opening ng klase, ang gagawin mo lang naman is you have to prepare for that. Kasi ang magiging burden yan kapag wala kang preparation, so meron talagang dyan. Mahirap i-settle yung isang magiging problema kapag wala preparation. So, routinary lang din naman ang nangyayari for that siguro yung years na dumaan. So, kikita mo na ganito ang mangyayari. Merong enrollment. So, after the enrollment, merong distribution ng loads. And then after the loads, meron submission of grades. Yan. So, ganun lang naman. Sa tingin nyo po, gaano po kayo nag-aalala na kung sakaling palitan po ng automation or outsourcing po yung ginagawa nyo pong trabaho? I think malaki ang may tutulong ng automation sa teaching. Especially, ngayon may mga problem like itong heat index, like itong COVID. Online class, malaki ang tulong. And also dun sa namin, nakagraduate yung student namin as Customs Administration. Actually sa Customs din is they are using automation then. Submission of documents, declaration ng import entry is through the use of computers. So sa tingin ko, importante yung automation sa trabaho.
Ano naman po yung inyong pinakamalaking worries po sa seguridad po sa inyong trabaho? Hindi naman ako nag-worry na hindi ako makapag-lecture o makapasok. Ang inisip ko lang lagi is sana yung mga graduates namin, o yung mga estudyante namin, matuto doon sa mga lectures namin para nang sa ganun, they could use it in their future job. Sa inyo pong palagay, gaano kahalaga ang pananatiling updated sa latest mode of teaching po para makasabay po kayo ngayon sa makabagong henerasyon? Importante na masabayan mo yung bagong generation natin sa kung paano nila i-adapt yung teaching mo. Kasi baka hindi naman napaka-interesting or hindi nila ma-acquire yung way mo. So, it is very important na alamin mo rin kung paano mo ipapasok yung lesson, especially sa mga bagong generation. Napakahalaga na magkaroon ng changes or pagbabago or updating ng sistema or style of teaching. Bagamat maaring walang mga physical na panganib ang mga trabaho sa white-collar jobs, paano nyo po naman ma-handle ang stress at ang epekto nito sa inyong well-being sa trabaho? For me, siyempre medyo stressful ang pag-manage kasi ng isang organization o grupo. Pero yun, binabawi ko na lang din sa sa mga, halimbawa, I play basketball, gano'n. I eat a lot. Then yung focus ba pagdating sa family. Then pag sa work lang. So dito naman din sa amin, sa organization namin, we have a good relationship with each other yung faculty ko. So doon nalilesen yung mga stress namin. And we solve as one yung problem. Nakaka-apekto po ba ang pressure sa inyo sa pagpabalanse po ng personal life at ang inyo pong work life? I experienced that before nung first time kaming masalang sa tinatawag na quality hour. Ang ibig sabihin kasi ng quality hour is some of yung member ng faculty namin ay hindi nakapag-submit ng task on time. So, ibig sabihin nun, may pressure sa akin yan because that is under my management. So, continue reminding them na you have your deadlines, ganito, dapat masubmit ito. So, doon at least nalilesen yung burden. Nawawala na yung pressure. Ano naman po ang biggest challenges na hinaharap niyo po sa pang-araw-araw? Sa ITSO kasi, kumbaga, ando na ako sa pinakang peak nung career ko. Ang challenge ko ngayon is to find a better, siguro mag-isip ng magiging business in the future. Not for next year, but for another 5 years to come. Ano yung mangyayari sa life ko, sa ganitong profession. So, ang day-to-day ko is, inisip ko kung ano yung mga possible na ika-unlad ko pa for coming years. Yun lang. White-collar workers make up about 45 to 50% of the global workforce, with higher concentrations in developed regions and industries like finance, technology, healthcare, and professional services. They often have higher education levels, earn higher salaries, and have seen increased gender diversity in recent years. The COVID-19 pandemic accelerated remote work trends, impacting white-collar workers significantly. As we conclude our exploration into the lives of blue-collar workers, we cannot ignore the integral role played by their counterparts, the white-collar workers from the bustling offices to the serene boardrooms. They too are the architects of our society. While blue-collar workers build our physical world, white-collar workers shape our economic and social landscape. Together, they form the intricate tapestry of our workforce. Each thread is essential to the fabric of our society. So as we bid farewell to this documentary, let's remember not only the sweats and hardships of blue-collar workers, but also the intellect and innovations of their white-collar counterpart. And lastly, I'd like to salute all hardworking individuals who make our world go around. Once again, this is Jeremy M. Ordinario. And this is Kerbin Carljan B. Palines, signing off.